Topic po natin ito eh. Therefore, be ye also ready. Walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon sa rapture, pero mamaya makita nyo, may dapat tayong malaman pag ito'y malapit na. Okay? Upang tayo ay makapaghanda. The command to be ready is in that context that when we know that it is near, then we can know, or rather, we can be ready. So tulungan po tayo ng Panginoon. Ito pong ating mensahe. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. May mga nag-interpret ng verses na ito na malayo sa tunay na pinapakahulugan. Ito raw ang panahon ng paghuhukom. But no, the Lord Jesus Christ is not speaking here about judgment. Kundi nagpapakita ito na ang Panginoon, yung sinasabi sa 1 Thessalonians, na may mga kukunin siyang mga mananampalataya. Ang unang kukunin yung mga nangamatay na nang sila'y buhay patunay na mananampalataya ay kukunin ng Panginoon. At yun nga ang pagkabuhay na mag-uli nila. Papalitan ang katawan ng katawang hindi na mamamatay, hindi na magkakasala at hindi na magkakasakit. Then tayong mga buhay pa ay kukunin. Bigla ang aagawin. So that verse is speaking particularly about the rapture. Alam ba nyo, pwedeng mangyari yan ngayon habang nagsasalita ako. Okay? Kung hindi ka ready, hindi ka nakahanda, makita mo lang, biglang nawala dito ang karamihan, baka maiwan ka. Di ba? Ganun yun. To be in the field, nagtatrabaho, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Pero tingnan nyo ang verse na sumunod. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Kung ang isang namumuno daw sa bahay, alam niya kung anong oras na aatake yung magnanakaw, then magbabantay siya at hindi niya hahayaan na makapasok sa bahay niya ang magnanakaw na yaon. And then, dumating itong title natin, Therefore, be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man comes. So, I believe, by the context, and of course, with the leadings ng Banal na Espiritu, this is about the rapture. Now, ano ang sinasabi ng Biblia about the time of the rapture? We ought to know that. Baka mahulog tayo doon sa passivity. Ang una, we cannot know the exact day and hour of the rapture. Totoo po yan. Walang makakaalam ng eksaktong araw at eksaktong oras ng pag-agaw ng Panginoon. Kung malalaman niya ng iba, ang eksaktong araw at eksaktong oras, baka magpakasawa muna sa kasalanan, pagkatapos pag malapit na yung araw, sa kanilang magsisi. Di ba? Madunong yung mga tao eh. Tingnan niyo ang verse. But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Kaya kung may magtuturo sa inyo na magsasabi, ito, October 24, darating na ang Panginoon. Then, alam natin, false prophet yon. Okay? Sa oras na hating gabi, darating na ang Panginoon. Then, alam natin, false prophet yon. Di ba? Walang nakakaalam ng araw at ng oras patungkol sa pagdating ng Panginoon for the rapture. However, kinikyan ng maigi,
But we can know when the rapture is near. Pwede natin malaman kung ang biglaang pag-agaw ay malapit na nga upang tayo ay makapaghanda. In fact, ang command dito, be prepared, is in the context na malalaman mo na malapit na. Okay? Tingnan nyo. So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors. So may dapat tayong makita na mga bagay upang malaman natin na malapit na nga. Hindi natin alam ang eksaktong oras, eksaktong araw, pero pwede natin malaman ang pagkamalapit, the nearness of His coming, so that we can prepare. Okay? Ang isang taong preparado, hindi po yan siya isigulaki ang buhay. Tama. Hindi yan bahala na kisira-sira ang buhay. Alerto yan. Awake and alert. Maraming command sa Bible na sinasabi diyan, awake out of sleep. Kasi ang mga mananampalataya kung minsan na-entertain masyado ng sanlibutan, kaya spiritually dead patungkol sa spiritual na mga bagay, lalo na sa pagdating ng Panginoon. Naka-default tayo diyan na madali tayong ma-entertain ng mga bagay sa sanlibutan ito. Pero ang Bible nagsasabi, woe unto them who are at ease, sabi ng Amos chapter 6 verse 1. You know, kung inaakala natin na parang, matagal pa naman darating ang Panginoon, natural tendency po natin, we are not very much prepared. Okay lang, gawin ko lang ito, gawin ko lang ito, gawin ko lang ito. Even to the point na hindi na tama ang ginagawa natin, hindi na konektado sa eternidad, we are still doing that. And that's why, mababasa ninyo na sinasabi ng salita ng Panginoon, arise from the dead. That is in Ephesians chapter 5. Meaning, may mga mananampalataya na dahil nga sa kawalan ng pakaalam na ang panahon ay malapit na, then ang tendency ng mga mananampalataya na yon, pa-relax lang muna. Okay? Napupukaw lang kung medyo nagkakaroon ng trouble. Naalaala ko noon, ang panahon ng COVID, maraming nagte-text sa akin at nagsasabi, Pastor, malapit na kaya dumating ang Panginoon? At nagpasimula tayo ng preaching noon online, morning and evening. Maraming nagsisi-attend, maraming mga nanonood. Nang mawala yung COVID, kumunti yung nanonood at karamihan hindi na interesado tungkol sa pagdating ng Panginoon. Naalala ko rin, before COVID, yung 2001, nang pinabagsakan ang Twin Tower. Okay? Maraming mga nag-text sa akin, tumawag pa ang iba, kasi prior to that, I was already discussing about the Y2K, the coming destruction. Pagkatapos, nagsasabi, ito na kaya ang pasimula ng katapusan ng sanlibutan? Then of course, hindi naman ako nagsagot objectively sa kanila, pero ang punto is ganito, ang mga tao hindi po napupukaw na maging seryoso sa spiritual na mga bagay kung walang nangyayari na medyo maproblema. May crisis na nangyayari katulad ng COVID. So you know, you also, when you see all these things, you know that it is near at the doors. So ngayon, pag makita natin ito mga kapatid, ano ang dapat nating ihanda
Dalawa lang ang pag-uusapan natin, ano ang dapat nating mahanda at paano tayo makakapaghanda. Okay? Things to prepare, number 1, relationship. Ang relasyon mo sa Panginoon, siguruhin mo na totoo. May mga tao na emotional, pag medyo may mga krisis, napupukaw ang emotion, interesado na patungkol sa Panginoon. Pag nawala na yung krisis, wala naman. Now, remember, hindi lang dapat na nagtatrabaho ang emotion natin. Nagtatrabaho yan dapat in accordance sa katotohanan na naintindihan natin. Okay? And then, ang decision making natin, hindi dahil sa emotion. May krisis kaya lalapit ako sa Panginoon. Ay, wala ng krisis. Ay, wala na ng problema. Layo-layo muna ako sa Panginoon. Delikado yan. Ang tawag dyan, weather Christian. Weather. Yan ang mga taong madali magpalabas ng mga commitment sa bibig, pero walang commitment sa buhay. Dangerous po yan. Kung gusto nyong ihambing yan, ihambing nyo sa parable of the sowers, yung mga biglang na-excited, tumanggap doon sa seed, subalit maya-maya dahil walang ugat, hindi nakaugat, nang dumating ang scorching heat, then namatay siya. Walang buhay. Emotion lang. Delikado po yan. So be ready. Tiyakin mo 100% na ikaw ay tunay na mananampalataya ng tunay na Kristo. Nagtatanong tayo, paano ko ito matiyak? Hindi na ako mag-expound yan. Pakinggan mo na lang doon. Pakinggan mo ang preaching ko doon sa YouTube. Total nasa YouTube naman. Examine yourselves whether you are in the faith. Ang sinasabihan niyan, mga mananampalataya. Examine yourselves. That is in 2 Corinthians chapter 13. I tried to expound it. Okay? Relationship, una, vertical sa Diyos. Pangalawa, relationship, horizontal. Maniwala po tayo o hindi, sagutin din natin ang mga taong nakakasama natin. Sagutin po natin yan. Either, sagutin natin dahil we are not setting or we have not set a good example to them. Ang Bible very clear niyan. Nang pinatay ni Cain si Abel, tinanong ng Panginoon si Cain, Cain, where is your brother? Hindi po nangangahulugan yun na hindi alam ng Panginoon kung nasaan si Abel. Alam ng Panginoon, walang naitatago sa Panginoon. But that was a question of accountability. Sinasabi ng Panginoon, Cain, dapat inaalagaan mo ang iyong kapatid na si Abel. Ngayon pinatay mo. At kung titingnan niyo ang discussion niyan sa 1 John chapter 3, Cain is of the wicked one, Abel is of the righteous one. Anyway, sinasabi ko po yan sa inyo kasi ang akala natin, bahala na, total ako ligtas, kahit na hindi ligtas yung mga kasama ko. Pag hindi natin yan binigyan ng pagkakataon, then we will be answerable to that. You know, Ezekiel chapter 3 and Ezekiel chapter 20, kung ikaw siniset ng Diyos na watchman, ang watchman yung nagbabantay doon sa palibot ng city of Jerusalem, may mga malalapad doon na mga fences at mayroong mga bahay doon ng mga watchmen. Pag malapit na ang kaaway, dapat sabihin nila, magsihanda kayo kasi nandyan na, palusob ang kaaway. Pag tikom ang kanilang bibig, may namatay doon, sagutin nila. Sabi ng Panginoon, ang dugo ng mga namatay doon will I require in your hands. So we are responsible to those who are with us, lalo na yung mga nasa loob ng pamilya natin. Ang tawag niyan, oikos.
our near relations or relationship. So, tingnan natin yon. Sa church, tingnan natin. Iba ka mayroong palaaway dito. Ha? Mayroong palaaway at hindi magkasundo. Hindi nga magkumustahan, nag-smile, pero sa puso, galit, parang aso. Di ba? Ang aso pag galit, nagaganyan, no? So, what I'm saying is, we have to check these things. Our relationship. These are things to prepare. And of course, ang relationship natin sa sanlibutan. Yun nga na inatasan tayo ng Panginoon. I would be speaking on that dito pa. Responsibilities. So dalawa lang, relationships and responsibility. The ministries that God has given us, we will be answerable to that. Primero, as an individual, mayroong tinatawag individual accounting before God. Mayroon ding congregational accounting with God. Last Sunday, binanggit ko yun doon sa Philadelphian Church. May mga local churches na makakatanggap ng reward because they have done their ministries in accordance to the Word and with all faithfulness and joyfulness. May mga local churches na ang sagot ng Panginoon, kinuha ko na ang inyong candlesticks, meaning hindi ko na kayo gamitin, na iskaparate na. Sana hindi ang First Fundamental Baptist Church of Sorsogon. Meaning, like the Philadelphian Church, we are few in number, we are of little strength. Kunti lang lakas natin, but we have trusted the God who is stronger than anybody, the greatest and strongest person in the whole universe. And so, pwede tayong gamitin. So, ang tanong ngayon, whom do you trust? Whom do you trust? So, check that out. O check ninyo yan, ang responsibilities. Tingnan nyo, sa mga opisina ninyo, sa mga paaralan ninyo, are you messengers of God? Nalalaman ba ng mga kasama mo na tunay ka, na mananampalataya, na kahit na kontrahin ka nila, you are not afraid na sabihin mo sa kanila, ako po ay tunay na mananampalataya, anumang oras na dumating ang Panginoon, makakasama ako dahil nanampalataya ako sa tunay na Kristo. O kaya, baka isa ka dito sa sinasabi ng Biblia na evil servant. Makinig kayo ng maigi, isa-isahin po natin yan. Matthew 24 verse 45, sabi dito, who then is a faithful and wise servant? Ito yung mga naghanda ng relationship nila at ng responsibilities nila. Ang tawag ng Panginoon sa kanila, faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season. Makita nyo ang responsibility dyan? Master siya, ruler, meaning siya ang mag-manage na mamuno sa kanyang household, at siya ang provider doon. Nagpo-provide ng pangangailangan. Now, kahit na may kahirapan, siya ay naging matapat at siya ay tinatawag ng Panginoon, wise servant. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so, doing. Nagtatrabaho ng ng responsibilities, ng ministries na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kung ano man yan, may personal ka dyan. Pag-alaga ng mga anak mo, pag-train ng mga anak mo para kay Jesus, ministry yan. Okay? Ang pagdala mo ng mga bata para makarinig ng salita ng Panginoon, ministry yan. Marami pa. So, when He comes, we'll find so doing. Abutan kaya tayo ng Panginoon na aktibo or nakaawol? Active duty or nakaawol? Absence without leave. Nawala na parang bula. Nagsabi, kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kita iiwan. Walang iwanan.
pero pagdating ng problema, nawala na parang bula. Okay? Don't be like that. Because that servant, when he comes, will find, na pag dumating ang Panginoon, naabutan ng Panginoon na nagtatrabaho, anong sabi? Assuredly, I say to you that He will make him ruler over all His goods. Mayroong award. Okay, now, what about the evil servant? Makinig ng maigi. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming. Bakit nagsasabi siya na my master is delaying his coming? He is not aware that Christ's coming is near. Hello? Kailangan tayong pukawin, and as a mouthpiece of God, it's my responsibility, kahit na kontrahin ako ninyo, sasabihan ko kayo ng totoo. Okay? So, if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants, bagsak sa relationship, minamaltrato niya ang kanyang mga fellow servants. Okay? And to eat and drink with the drunkards, bagsak din sa personal relationship. Sa halip na maging matapat siya, nakasama ang mga mananampalataya, ang kasama niya yung mga unbelievers, eating or fellowshipping with them, with the drunkards. Kasi sabi ng pastor doon na na-attenderan ko, hindi naman daw masama yung maglasing, basta hindi sobra. Sige nga, patunayan mo sa Biblia. But you know, makinig kayo ng maigi. There is that tendency to look for easy life. To look for a church without problems. Nakakita kayo ng ganyan? Huwag kang pumasok dyan. Kaya pag nagsama, pag nag-join ka sa kanila, magkakaproblema na yon. Why? Wala nang ganyang perfect church. And we do not run away from problem. We solve the problem. Okay? So, tingnan po ninyo, and to eat and drink with the drunkards. May mga tao kasi, they only want the good things. They only preach the good things, but they will not condone the evil things. But the Bible is telling us there are evil servants, and then wag tayong gumaya dyan. Verse 50 and 51. The master of that servant will come on a day when he is not looking for him. Ang appointment ng Panginoon, mangyayari pa rin. Ang problema, yung darat na niya, caught red-handed. Ibig sabihin, hindi nakahanda. Hindi nakahanda. And at an hour that he is not aware of, and will cut him in two, and appoint him this portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ito kayang evil servant, mapunta ng impyerno? Ligtas kaya ito? Of course, kung hindi tunay na naligtas, impyerno talaga yun. There will be gnashing and weeping of teeth. So mga kapatid, ito pang dapat ihanda natin. Ang mga relationship natin, ipaayos natin yan sa Panginoon. Vertical, horizontal, kung ano pa yan, ang mga relationship mo dyan, ayusin mo. Pangalawa, responsibility. Kung hindi tayo naging matapat, ito ng oras para maging matapat. Now, how to prepare? Ang Diyos na nagsabi, be ready or be prepared, siya rin ang nagsabi kung paano tayo mag-prepare, paano tayo makapaghanda. Pakinggan nyo, know the things that will happen when Christ's coming is near. Dapat alam mo. So you also, when you see, tingnan nyo ang word, hello,
So you also, when you see all these things, pag makita mo ang lahat ng mga bagay na ito, ano yung mga bagay na yan? Hindi natin madiscuss yan lahat-lahat. Pero isa lang ang pipiliin ko ngayon. At yan ang i-discuss natin. Now, paano mo makikita? Paano mo malalaman yon? Kung ang pinapakinggan mo, ang tinitingnan mo dyan, mga mga pelikula ng Netflix, mga pelikula ng mga love stories o kung anong mga bagay. So, hindi mo nga malalaman. Di ba? Sino sa inyo ang interesado sa mga documentaries? Sino nakapanood ng documentaries? Sino nakapanood ng documentary ng African slave trade? Taas ng kamay. Hindi mo nakita. Kami lang, Sister Banje. Sino nakapanood ng documentary ni Fidel Castro? Kapanood? Hindi nyo alam kung bakit si Fidel Castro kinokontra ng mga Western countries na nasa West naman siya at bakit si Fidel Castro 100% tinatanggap siya ng Cuban government o ng Cuban people. Study that and you will know a little of history. Sino nanood ng documentary ng Australia, ng Hawaii, documentary ng Pilipinas. Now, sometimes we are not interested about that, pero history, karamihan dyan history. And we can learn. Kilala nyo si Bob Marley. Sino nakakilala kay Bob Marley? Kilala nyo? Oo. Sino nagbasa? Sino nanood sa documentary ng Jamaica? Bob Marley is a Jamaican. And Bob Marley is a member of Rastafarian. Kung bakit yung mga buhok nila nakakulot, yun ang simbolo ng Rasta. Ang organizer ng Rastafarian is a religious movement kontra sa Amerika dahil binababoy sila ng Amerika during that time. Kinuha ang kanilang tobacco, yung kay Sakuiba pala yun, yung Jamaica, kinuha ang sugar plantation nila. So, alam niyo yung nag-organize ng Rastafarian? Is a pastor, Baptist pastor. And Bob Marley is a member there. Hello? Because kung Netflix ang pinapanood ninyo, hindi nyo malaman ito. Di ba? Pero dapat aware tayo ngayon. See all these things. Yung kanta ni Bob Marley, yung redemption song. Alam niyo yun? Okay, sige na. Mag-research na lang kayo. Yung Buffalo Soldier. Tingnan nyo, he's speaking about history ng pag-api sa kanila. Siya ay tunay na Hudyo na galing sa Africa, dinala sa Jamaica, and then dinala sa Amerika, ginamit sila doon. Bakit kinontra yung basketball player na hindi magpabakuna? At kinontra siya dahil nag-publish lang siya ng aklat. Hindi naman siya nag-publish. Nag-post lang ng aklat na from Negros. Nalimutan ko ang aklat na yon. Pero naging controversial yon. Okay? So, I'm trying to tell you, maging interesado kayo. Last na documentary na gusto ko banggitin. Alam mo ba kung saan nagsimula ang droga at nagpapatuloy ang droga? Anong bansa ang umahawak ng droga sa buong sanlibutan? You want to know? Pakinggan nyo ang documentary ni John Filger, The Coming War on China. Makita nyo kung anong ginawa ng Amerika dyan sa Marshall Island. Makita nyo kung paano in-exploit ang lugar na yon. And these things we must know. Kailangang maintindihan po natin. Pero isa lang po, sabi ko sa inyo, ang pakay natin ngayon, gusto nating alamin ang tungkol sa gera. Why must wars and rumors of wars take place? Bakit kinakailangan na mangyari ang labanan? Okay?
Bakit kailangan? Now, isang punto lang, ay dalawang punto. Number one is to give way to the Antichrist to occupy Jerusalem and proclaim himself as king. I will prove that point. Matthew 24 verse 6, tingnan yung verse. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Nagbigay na ako ng comment diyan kasi pinag-preach ko. Nakasiris ako sa book of Matthew at nasa chapter 24 na kami. Eksakto dumating itong giyera. Tingnan yung word, you hear of wars. Ang kausap ng Panginoon diyan ay ang mga tunay na mga Hudyo. Will they be engaged in wars? No. They can only hear in wars. Bakit? Ang mga tunay na mga Hudyo, wala ngayon diyan sa Israel. Karamihan sa mga tunay na mga Hudyo, nasa dako ng Africa at sa ibang nagkalat sa iba't ibang lugar, but not in Europe. Okay? So ito, you will hear of wars and rumors of wars. Then tingnan nyo, ang exhortation, huwag kayong magulumihanan. Natakot ba kayo? See then, or see that you are not troubled, for all these things must come to pass. Hindi sinabi ng will come to pass. Must. Kinakailangang mangyari. Pero hindi pa yan ang katapusan. May mangyayari pa kasi na iba. So, tingnan nyo itong mapa. Alam nyo yung mapa na yan? Israel, tingnan nyo yung maliit na yon. That is the Gaza Strip. The Gaza Strip, 2.something million people. Okay? Ang Gaza Strip, nakuha yan ng mga Hudyo sa panahon ng 1967 Six-Day War. Okay? Dito sa parte ng West, yung West Bank, nandyan ang Jerusalem, the center. And then sa may baba na parte, ang Golan Heights. Sinai Peninsula, that is part of Egypt. Sa may taas na parte, ang Golan Heights, na nandyan ang mga Hezbollah. Malapit sa Syria yan. Okay? Now, sinasabi ko yun sa inyo, kasi dyan po nangyayari ngayon ang labanan. Okay? At ang posibilidad, tatalunin ng mga Hudyo, peke na mga Hudyo, ang Gaza. Tatalunin yan. Kunti lang naman. Alam nyo ang Israel ngayon, yung peke na Israel, number 4 sila sa mga modernong mga kagamitan. Number 4 ang kanilang military capability. Okay? Number 4. Yan dyan ang number 1, Russia. Number 2, Amerika. Number 3, China. Number 4 yan, ang Israel. Mayroon din silang na nuclear warheads. Marami silang mga armas na pinagyayabang nga nila. I-compare mo na sinasabi ng Deuteronomy chapter 28, ang mga tunay na mga Hudyo, tatakbo sila dahil papatakbuhin sila ng Panginoon dahil takot na takot sila sa kaaway nila. Different from today. Now, bakit ko pinapakita yan sa inyo? Kasi the possibility is, hindi tayo dogmatic dyan, manalo nga sila, and the Antichrist okupahin ang Jerusalem. Bakit kailangan niya ang Jerusalem? Dahil dyan, sa templo na yan, tatayo siya dyan at sasabihin na siya ang Diyos. Tatanggapin siya, siyempre, ng peke ng mga Hudyo. Okay? So, ito po ang possible na mangyari. Daniel 11:36. Then the king, ang king na yan, ang Antikristo. Ang context is very clear dyan, it's the Antichrist. Then the king shall do according to his own will. He shall exalt and magnify himself above every god. Shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished, for what has been determined shall be done. Okay. Itong maghahari diyan, ipapakilala niya ang kanyang sarili as the King of Israel.
Tandaan po ninyo, si Satanas mahilig sa tinatawag anticipation. Alam niya kasi na darating ang Panginoong Jesucristo at uukupahin ang Jerusalem as the center ng pamumuno ng Panginoon. You can read it in Isaiah chapter 2. Ngayon, uunahan niya ni Satanas. Kaya ginawa ang State of Israel in April 20, 1920, pinirmahan niya ng Allied Nations doon sa San Remo, Italy, para gawin ang peke na Jewish state. At in 1948, May 14, 1948, kinilala sila sa sanction ng butuhan ng mga member ng United Nations na bumuto ang Pilipinas, naging State of Israel yan. At pinapaniwala nila ang sanlibutan. Pinapaniwala nila ang sanlibutan na sila na ang Israel na tunay. Basahin nyo ang Biblia. Basahin nyo ang Biblia. Deuteronomy chapter 30, makakabalik ang mga tunay na mga Hudyo pag sila ay nangagsisina ng kanilang kasalanan. God will not contradict His word and His attribute. Pero hindi pa man sila nangagsisi, nandiyan na sila. Sino yan? Naalala niyo ang dating presidente ng Egypt na inassassinate? Ang dahilan ng pag-assassinate sa kanya dahil sinasabi niya, wala akong problema sana sa inyo. Sinasabihan ng mga peke ng mga Hudyo, wala sana akong problema sa inyo. Ang problema ko, nang umalis kayo, itim kayo, nang bumalik kayo, puti na kayo. And that's the reason itong mga Arabs, they are not accepting these Jews because they know that these are fake Zionists. Fake na mga Hudyo. Alam niya nila. Okay, kaya lang, maraming false prophets ngayon. Kasama na dyan ang CNN. Kasama na dyan ang mga mainstream media na ang itinuturo, akala mo nagagamit din ng verse. Pero, applicable yan ng verse, ang verse na yan applicable sa mga Israelita pag sila ay nangagsisi na ng kanilang kasalanan. Nagdi-discuss ang isang, Christian preacher din yon. Wala akong attack sa kanya personally. Si Rosenberg. He was, discussing. I have the book ni Rosenberg. Ngayon, dinidiscuss niya at sinasabi doon na ang Israel, na Israel ngayon, nagpo-fulfill ng pangako ng Panginoon. Galing sila sa disyerto, an arid land. Ngayon, sila ang supplier na ng number 1 supplier of olive oil. Ang mga Pilipino nagpapaturo na doon sa agriculture ng Israel. Ang mga false prophet na ito, they are telling us na dumating ng millennium. Kasi mangyayari yan sa panahon ng millennium. Panahon na maghari ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang Antikristo, kundi ang Panginoong Jesucristo. But the Antichrist, pag nakuha niya ang Jerusalem, ito ang gagawin niya. Tingnan nyo, verse 41, He shall also enter the glorious land. Ano yung glorious land? That is Jerusalem. And many countries shall be overthrown, but they shall escape from his hand. Edom, Moab, and the prominent people of Ammon. He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. Okay? Bakit kailangan ang Hamas? Or rather, ang Gaza Strip, part ng Egypt? Baka. Yun na ang launching pad para sa pagsakop sa Ehipto. Okay? And the land of Egypt shall not escape. He shall have power over the treasures of gold and silver and over all the precious things of Egypt. Also the Libyans and the Ethiopians shall follow at his heels. Saan ba ang Libya? Africa. Saan ba ang Ethiopia? Africa. Bakit ito ang titirahin nila? Tinira na yan noon ng 7 nations.
Yung Seven Nations, alam niyo Seven Nations na nagpakasasa sa ginto ng Africa? Alam niyo yan? Great Britain, Italy, Belgium, Spain, Germany, France, and then Portugal. Ito silang 7, i-research ninyo. Nag-meeting lang sila doon sa Berlin at pinagplanuhan nila kung paano hahatiin ang Africa. And you know, nangyari po yon kaya't yumaman ang Europe. Ngayon, pagpasok ng Antikristo, pag napasok na niya ang Jerusalem, i-declare niya ang kanyang sarili as king, bibirahan niya muli ang mga Hudyo na tunay. Basahin yung Revelation chapter 12. Doon itatago ng Panginoon ang mga tunay na mga Hudyo. Dadalhin ng 2 wings, dadalhin doon, itatago sila. Because may promise ang Panginoon. Then, mangyayari ang tribulation. Ito na ang verse. But news from the east and the north shall trouble him. Therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. Sino itong east? Sino itong west? Sino ang kinakatakutan ng western countries ngayon? Ito kaya ang China at Russia? China is from the east. Russia is from the north. Tingnan nyo ang setting ngayon. Ano ba ang nag-neutralize? Bakit hindi makapasok ang Roman Empire, the revived Roman Empire ngayon? Bakit hindi makapasok sa China? Nadala ang relihiyon ng Roman Catholicism para i-convert ang China sa Roman Empire doctrines nila. Bakit hindi makapasok sa China? Kasi tinulutan ng Panginoon na magkomunista ang China. Bawal doon ang relihiyon. Bakit hindi makapasok sa Russia? Tinulutan din ng Panginoon. God is in control of everything. And you know, itong mga bagay na ito, kung titingnan nyo in the overview ng Panginoon, makakapagtrabaho lang sila according sa time determined ng Panginoon. So ito ngayon ang Antikristo. Gusto niyang sakupin na ang lahat ng mga bansa. There will be wars. Yung Battle of Armageddon, series of battle yon. Wars and rumors of war. Then, ang east and north, matatakot siya. Will trouble him. Sa ating sitwasyon ngayon, handa ba ang Russia at ang China na pwedeng mag-neutralize ng problema dyan sa Middle East? Yes. Sino ang kakampi ngayon ng North, ng Russia at ng China? Gusto niyong alamin? Kakampi nila ang Africa. Kakampi nila itong mga countries na tinitira ngayon ng Roman Empire. Ang Roman Empire hindi po bumagsak. Hindi po bumagsak. Hindi po yun nawala. Nag-disintegrate lang at kumalat sa pamagitan ng relihiyon. Pinasok ang mga bansa conquering and to conquer using religion. Ang Pilipinas isa sa biktima. Pinasok tayo ng Spain. At ano ang Spain? Ano ang parte yan ng 7 nations na nag-exploit ng Africa? Okay? Tapos, kinampihan daw tayo ng Amerika. Hindi po, binili tayo ng Amerika $200 million. Binili tayo. Kaya ang Amerika naman ang sumunod. But what is America? America is part of Great Britain. Now, gusto ko mapukaw tayo kasi akala natin, kakampi natin yon. Pakinggan nyo ito ng maigi. Ang Bible hindi magkakamali. Hindi magkakamali. Sabi ng Panginoon, others trusted in chariots, others trusted in horses. Pero ang mga tunay na mga Hudyo, we will trust in the name of the Lord. Okay? Ano ang garantiya ng Israel ngayon? Bakit ang tapang-tapang? Nandyan itong France, nandyan itong Amerika. Nagpadara nga ng US carrier. Anong ibig sabihin yan? They are trusting these people, these nations.
Will God be glorified in it? No. Nanalo sila. Bakit sila nanalo? Dahil tumulong sa kanilang Panginoon? Hindi. Know the history and you will know kung sino nag-supply sa kanila ng armas. Itong France, malaking utang nila dyan, maraming pera. Now, I'm trying to tell you, this is the time to know these things and to know that it is near. Maaring mangyari nga na kung ito na ang sinasabi sa Book of Daniel, then East and North are ready to help. Sino nakaalam ng BRICS? B-R-I-C-C-S. BRICS. BRICS is Brazil, Russia, India, China, there's another C, and S, Saudi Arabia. Ito ngayon, ang grupo ng mga nasyon na magbabalanse ng ekonomiya ng West. Ito, ang nasyon, mga nasyon na ito. Okay? Dahil parang, alam mo naman ang Amerika, alam naman natin yung Amerika eh. Pag logi na sila, logi talaga sila, kailangan nila ang gera para makabenta sila ng mga armas. Okay? I'm not against any American. I'm not. Alam ko ginamit din sila ng Panginoon during the early days. Pero ngayon, gamitin pa kaya ang nasyon na yan, na nandyan ang mga kabaklaan? Inaalaw nila ang asawahan, same-sex marriage? Inaalaw nila ang abortion? Matagal na yan. Do you think tulog ang Diyos? God will protect or will succor the oppressed. Ganyan ang ugali ng Diyos. So what I'm saying, mga kapatid, China and Russia might be God's tools para i-neutralize ito. Why wars and rumors of wars must take place? To give time to backsliding Christians to return to the Lord and be ready for the rapture. God is so compassionate. God is so loving. God is so long-suffering. Gusto niya na pagdating niya, nakahanda ang bride. Ang bride. The church. Gusto niya na pagdating ng Panginoon, hindi tayo katulad doon sa 5 virgins, doon sa Matthew chapter 25, na wala ng mga oil ang kanilang mga lampara. Okay? They are no longer active. And so, titingnan mo ngayon ang iyong sarili. Titingnan ko ngayon ang aking sarili. Am I ready for the rapture? Iba ka, ikaw na yun ang sinasabi ng Bible na many shall wax cold because iniquity shall abound. The love of many shall wax cold. Many. The love of many shall wax cold. Wala na yung dating first love na pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, wow, yun palang totoo. Oh, wow. At ikaw mismo, pag hindi ka makarinig ng salita ng Panginoon, parang kulang ka. Pag hindi ka nagbasa ng Bible in a day, parang kulang ka. Di ba? Yun ang excitement ng isang in love. Pero kung hindi ka in love, may na-inlaban ka na iba. Kung hindi ka in love sa Panginoon, sigurado may na-inlaban ka na iba. At ganun ang target ni Satanas. Mag-offer siya ng mga iba't ibang entertaining things para doon ka ma-inlove. Dati naman naka-default tayo doon. At pag na-inlove ka doon, delikado. The love of the Father is not in you. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. I am telling you, mga kapatid, hindi niyo ako masisisi kung dumating ang Panginoon na hindi kayo handa. As God's preacher, as God's messenger, this is my obligation na sabihin ko sa inyo, be ready. At ito ngayon, ang good news, gusto ng Panginoon bumalik tayo.
I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. Now I understand na ito ay hindi lang para sa mga Hudyo. Right? Bakit? I have redeemed you. Ikaw ba ay natubos? Tinubos ng Panginoon? Okay? Ang iyong kasalanan ba ay blotted out kahit na napakakapal katulad ng clouds? Binurayan ng Panginoon? Mayroon dyan, Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. Okay? Your transgressions, unlike a cloud, ang kasalanan mo, binura ko na yan, pinalis ko yan. Tunay ba yun sa'yo? Tunay din sa akin yan. Pero itong katotohanan, tunay din ba na nag-backslide tayo? Tunay din? Yes, kaya nga pinapabalik tayo eh. Return to me. Bakit? Because we have left our first love. So God is giving us a chance. Sabi ng Panginoon, be ready. See these things that are happening. Ito na kaya. Malapit na nga kaya ang rapture? Nobody knows ng araw at ng oras. But we can know pag malapit na. Okay? Kung malapit na, anong dapat gawin ng watchman? Anong dapat gawin ng watchman? Bantayan niya, magbantay siya. Kaya't ang word dyan is, watch, therefore. Watch. You cannot watch kung wala kang binabantayan. May babantayan ka. Anong babantayan mo? Ang mga pangyayari ng mga bagay na ito. Mga kapatid, I understand na noon when I was a new pastor, I thought tama yung itinuro ko sa inyo about the fake na about the Hudyo na mga Hudyo. I thought. I was influenced by the European writers na hina-highlight, inuumaw, pinaparangalan itong mga peke na mga Hudyo. Salamat na nalaman kong katotohanan. Ang mga Hudyo na pararangalan, yung mga Hudyo na balang araw ay babalik sa Panginoon. That would be after the tribulation. Immediately after the tribulation of those days, bababa ang Panginoon, the sun will be darkened, the moon will be turned into blood, and then the angels of God, kasama ang Panginoon, and the Son of God will come, and He will send His angels to the four corners of the earth and gather His elect. Kailan yon? After the tribulation, immediately after the tribulation. Saan sila igagather? Gagather sila sa Jerusalem at doon magngungoy-ngoy sila, iiyak sila, magsisi sila ng kanilang kasalanan because they have crucified the innocent one. And they would look at Him whom they have pierced, and their faces will be enlightened. Yun ang sinasabi sa Romans chapter 11. Mga kapatid, these are the days na kailangan natin more of the Word of God. Maraming mga deceivers. Huwag tayong padaya. Sana po, ikaw, ako, kung alam mo na medyo you're going in other direction, not closer to Jesus Christ, but farther to Jesus Christ, then this is the verse for you. Return to me, for I have redeemed you. May the Lord bless His word.